Isang inspiring nating kababayan ang susunod nating makakakwentuhan. At alam nyo ba na dahil sa profesyon niya ay marami na siyang natulungang iba. Pero bago yan, let's all watch this. Sa pagdiriwang ng National Teachers Month, makakakwentuhan natin ang isang Filipina teacher na lumipad patungong Thailand. Dala ang pangarap hindi lang para sa sarili, kundi para makapagturo at magbigay inspirasyon sa mga bata. Sa kabila ng pagkalayo sa pamilya, patuloy niyang ipinapakita ang sipag, tiyaga at malasakit na likas sa isang guro. Patunay na sa angmang sulok ng mundo, ang pagtuturo ay isang bokasyon na dala-dala ng ating mga pangalawang magulang sa paaralan. Kilalanin natin si Jensen Jean Fameronag o Teacher Jensen at alamin ang kanyang kwento dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan, magandang umaga po, Teacher Jensen. Si Audrey po ito, kasama si Joshua. Una po sa lahat, paano po nagsimula ang inyong journey bilang isang guro? Teacher? Hello po, and syempre magandang umaga po. Naririnig po ba ako? Go ahead po, ma'am. Simula po yung journey ko sa pagiging teacher, syempre po, dahil po yung tita ko po is nandito sa Thailand. So, niyakan niya po ako na magturo dito. So, dun po siya nag-start. Pero dream mo po ba talaga na maging teacher nung bata ka pa? Sorry po. O pangarap mo ba simula bata ka na maging guro or maging teacher? Yes po, siguro dahil side po ng father ko, lahat talaga sila teacher. So, feeling ko nasa DNA ko na rin po yung pagiging teacher. And actually po, sa September 30 ngayon is magsi 6 years na po akong teacher dito sa Thailand. Congratulations! Alright. Congratulations. Teacher, ano yung mga bagay na sa tingin mo yung good part ng pagtuturo at yung pinaka nakaka-challenge dyan sa Thailand? Ang pinaka-good part po, syempre, is yung natutulungan mo yung mga bata. Syempre, na matuto, nabibigyan niyo po sila ng tamang disiplina, ganyan, good po. And siguro po yung bad part is kakulangan po ng, tawag dito, ng pag-i-implement ng tamang pagdidisiplina. Pero dito naman po sa school ko, nagkataon na meron kaming magandang system or partnership po yung school and yung parents sa pagdidisiplina ng mga students. So, okay naman po and maganda na i-implement siya na maayos. So, Teacher Jensen, paano yung language barrier? Ano yung language na gamit mo sa pagtuturo sa mga estudyante mo dyan sa Thailand? Ang language mo na gamit ko, syempre, English kasi po Okay. English teacher ako. Pero minsan po, syempre medyo mahirap talaga kasi konti lang naman yung students na nakakaintindi ng English. So madalas po, gumagamit po ako ng mga PowerPoint o kaya naman sinusulat ko sa whiteboard yung mga gusto kong sabihin sa kanila para mas maintindihan nila. Ito teacher, may mga memorable bang moments kasama mo yung mga estudyante mo habang nagtuturo ka? Na hindi mo malilimutan na maaari mong ibahagi sa amin ngayong umaga? Actually po, madami talaga akong magandang memories kasama yung mga bata. Nakakatawa po talaga sila. Pero siguro po parang memories na cherish ko is kapag yung nag-share sila sa akin ng mga problems nila. Tapos ng advice. So feeling ko po meron silang trust sa akin na i-share yung mga private na nila. Alright, well, I'm pretty sure maraming natutunan sa iyo yung mga estudyante mo. Pero ikaw, sa sarili mo, ano yung aral na natutuhan mo sa iyong journey at paano mo mas nakilala yung sarili mo habang nandiyan ka sa ibang bansa? So, syempre po, madaming learning. So, syempre, ang una, yung maging strong. At the end of the day, you only have yourself. Ikaw lang mo para maging strong. And mas nakilala ko po yung sarili ko, syempre, by being closer to God. Knowing that He is my Father, that He is the one who will save me. So, I have nothing to be afraid of in this lifetime. Well, ikaw ay Filipina na nasa Thailand, ano? Naibabahagi mo rin ba sa mga estudyante mo yung kultura nating mga Pinoy? Yes
Po, actually po, nagtuturo din po ako ng Filipino as their elective class. So every Tuesday po yun, nagtuturo ako ng 2 hours sa mga selected students na gusto pong matuto ng ating language. So ang una ko pong normally tinuturo sa kanila is yung greeting. So kung paano tayo bumate sa ating sariling lingwahe at nag-i-enjoy po talaga sila. And we heard na merong mga contents ka rin na ginagawa online. Can you tell us more about the contents na sinishare mo? So, content creation naman po, normally yung mga something na fun na nangyayari sa classroom, and yung mga, mahilig din po ako mag-share ng mga story time, yung mga experience ko naman pagdating sa labas ng classroom. So, yung something po na fun, na feeling ko matutuwa din yung mga audience and nakaka-relate sila. Well, teacher, sa pagdiriwang po ng National Teachers Month, ano po ang inyong mensahe na gustong iparating sa mga kapwa nyo guro dito sa Pilipinas at maging doon sa mga Filipina, no, o mga teachers abroad? Syempre po, para po sa lahat ng teachers na wala po sabihin na I'm really proud of you kasi syempre mahirap yung ating profession, and keep fighting and keep praying. Dapat tayong mag-iingat. Alright, maraming salamat Teacher Jensen sa pakikipagkwentuhan sa amin, at bilib kami sa sakripisyong ginagawa mo dyan sa napili mong larangan. Thank you po.